Hello fellow me, Millennial Educator. So, andito naman tayo sa bagong video kung saan meron tayong tatalakayin tool para sa makatulong sa iyo. So, kung bago ka pa lang sa channel nito, so please don't forget to subscribe, like, and turn the notification bell para mapaalam ko sa iyo kung may mga bagong tools tayo magagamit na pwede kong i-share sa iyo. So, punta natin ngayon itong CSF Excel tool for Advisor. So, para kanino ba ito? So, itong tool na ito, naisip ko na makatulong sa mga advisors na kagaya mo. So, ano ba ito? Itong CSF tool na ito ay Consolidated School Forms na kung saan nagsama-sama na lahat ng mga school forms from 1 to 10 para minsan mo na lang buksan ang isang file at andun na lahat ang mga school forms na makakailanganin mo sa iyong advisee or advisory class. Bakit kailangan? So why? So naisip ko kasi kapag ka magkakahiwa-hiwalay mong buksan ng mga file na ito, oras, time consuming pa. So why not na magkaroon ng isang file na kung saan andun na lahat, mabubuksan mo sa isang file lang ang lahat ng forms na kailangan mo para sa mga advisory class mo. So paano natin gagawin? So yun ngayon ang ipapakita ko sa inyo. So ipapakita ko ngayon yung tool, itong CSF for Advisors Final Copy. So makita ninyo, andito yung ating dashboard. Okay? So itong dashboard nito, naglalaman ng mga important details para sa iyong school. So halimbawa, dito yung schools division ninyo. So dito sa amin, Isabela. Ito naman yung district mo. So district ninyo. Itong part naman na yan ay yung pangalan ng school. At ito naman yung barangay ninyo. At dito yung school ID. At dito mo nasusulat yung kung anong school year. So pwede mo siyang magamit sa next school year. Mag-save as ka lang para may meron ka pa rin copy para sa mga susunod ng mga school year. So dito sa name of advisors, ilagay mo lang din yung pangalan. So let's say then, anong grade level? Sasabihin natin 8. Anong sections? Sasabihin natin wisdom. Then, name of department head. Kung sino yung department head ninyo o yung head teacher ninyo. So, sabihin natin tapos kung ano yung position niya. Ito naman ay yung kung sino yung school head o yung principal niyo. At dito sa part na ito, kung ano yung kanyang position or just say school head na lang. Type natin school. Okay. Pagkatapos, sa part na ito, editable ito siya. Pwede mo siyang i-edit. Yung una ay yung beginning of school year. So, nagsimula tayo June 3 at base sa school calendar natin 2019-2020, mag-end tayo ng April 3, 2020. So, nakalagay na din yan. Pero pwede mong i-edit yan kung sakaling may pagbabago man. Ngayon, ang una nating bubuksan at kakalikutin itong SF1. Kasi dito yung pinaka-foundation ng lahat ng data natin. So, i-click lang natin yan. Kung mapapansin ninyo, andito yung buong SF1 na school register natin. So, andyan na siya. So, paano natin lalagyan ng data dito na hindi masyadong mahirap? So, una, punta ka sa LIS ninyo, dun sa account mo as advisor, buksan mo yun, tapos i-download mo yung SF1 mo. So, ito, naka-download na ako ng SF1. So, dito tayo sa may LRN, i-highlight lang natin hanggang sa dulo, then baba hanggang sa lalaki. So, lalaki muna tayo. So, just Control-C or copy. Then, punta tayo dito sa may tool. Click din natin sa unang cell para sa data then. Enter or Control-V. Kung pansin nyo, masyadong maliit. Maliit siya. So, home lang tayo. Tapos, palitan natin ng 14. Tapos, palitan natin ng Arial Narrow. So, Arial Narrow lang siya. So, okay na siya.
Kung ayaw mo ng arrangement, bahala ka mag-edit kasi pwede namang i-edit tong part na ito. So kung gusto mong naka-center align, naka-left or right, bahala ka or justify. So para sa babae naman, punta ka lang dito sa part na ito. Balikan mo yung SF1 at i-copy, paste din yung data ng mga babae. So LRN, tapos dulo hanggang sa last na babae. So huwag natin isali ito. So Control C, punta tayo sa tool, then Control V. Then i-edit natin yung size 14, tapos Arial narrow. Ngayon, lahat na ng mga forms 2, 3, 5, 8, and 10, andyan na lahat yan. Yung mga pangalan, at saka yung date, and other pertinent data, especially yung LRN at saka yung pangalan, dito na siya, nakalink na siya lahat. Ngayon sa SF2, alam naman natin na ito yung ipinapasa natin buwan-buwan. Nandun yung summary of attendance ng mga bata. So June, dito na yung mga pangalan ng mga bata. Tapos ilagay mo na lang E for first day of entrance sa school ninyo and third. Then, maglagay ka din ng X kung absent. Basta kung ano yung usually ginagawa mo bilang advisor. So, ilagay mo lang dito. Tapos, pwede mo na siyang i-print. By the way, pag i-print natin ito, legal size. 8.5 by 13 inches. Gamitin natin. Kung sakali mang medyo may lampas, dito lang tayo sa may part na ito. Sa page layout, change lang natin. Paunti-unti. Kung masyadong malaki, di unti-unti natin palitin. Kung masyado namang maliit, unti-unti natin palakin para sa ganun kumasya. But as of now, okay naman tong size nito. Kasya sa long bond paper. Okay, so yan. So ilagay natin. Kung hindi natin kailangan tong space na ito, i-highlight lang natin hanggang dun sa part na ito. Saka natin right click then hide. Okay, so naka-hide na siya. Hide na lang muna natin. Basta kung hindi mo kailangan, i-highlight mo lang tapos i-hide. Ganyan. So may summary na dun dito sa baba. By the way, itong SF2 na ito is na-download ko lang din siya. I-revise ko lang para sumakto dito sa ating tool. So kudos doon sa gumawa nun. So hindi ko lang alam kung sino. By the way, hindi pinagbibenta ito o pinagbibili itong tool na ito. Libre lang siya. So pwede mo siyang makuha ng libre. So just finish all the videos and I'll tell you kung paano mo siya makukuha ng libre. Ngayon, SF3, ito naman yung tungkol sa mga libro. So gaya pa rin ang ginagawa natin dati. Dito yung pangalan ng mga bata, tapos ilagay kung ano yung pangalan ng libro, kailan ibinigay at kung kailan isasauli. Sa SF5 naman, ito is magagamit mo lang siya sa dulo na end of school year. Dito ko lang kasi yung summary of grades o yung general average nila, kung ano yung action taken, promoted ba or whatsoever. Then sa may SF8, ito yung pinapasa natin tuwing kumukuha tayo ng assessment or data ng mga bata tungkol sa BMI nila at sa kanilang height for age. So dito, nakalink na yung mga important details like LRN, tapos yung pangalan, tapos birthday. Ngayon ang kailangan lang natin dito yung fill out ay yung weight, height, at saka yung learner's birthday. Paano natin gagamitin ito or gagawin ito? Yung part na ito, dito nakalagay yung date of assessment, month, at saka year. Halimbawa, nagsimula kayo June, so lagay natin 6. So, January is 1, February is 2, and so on hanggang 12 is December. Then 2019, for example. Now, dito naman sa baba, ganun din, month and year pa rin ito. So, saan natin ibabase yung month dito? So, dito sa birthday. So, ang birthday niya is September 30. So, lagay lang natin 9. Huwag na yung 30. So, 2006. So, automatic magkaroon na siya ng age dito. Okay? So, halimbawa lang, magbigay tayo ng hanggang 5 estudyante. Lagay natin itong 5 estudyante. So, 10, 2006. 1, 2006. 8, 2006. And 12, 2005. So, automatic na siya. Ang kailangan mo lang din, syempre, as advisor, may karapatan kang kunin yung height nila, i-assess yung height and weight nila, kunin yung timbang at hindi kunin yung taas nila. Or, makipag-coordinate ka sa MAPI teacher nila para kunin yung weight
at yung height nila. So halimbawa, dito yung weight, halimbawa 50 kilos, 65 kilos, 45 kilos, sabi natin 35 kilos, 30 kilos. Tapos yung height nito, 1.5 meters, 1.45 meters, 1.6 meters, 1.7 meters, 1.6 meters. So mapapansin ninyo, meron ng automatic description. So si student 1 ay normal, student 2 overweight, normal height, student 3 normal weight and height, student 4 severely wasted, masyadong magaan at napakatangkad. So try to imagine na lang yan. So yung student 5 naman ay masyadong payat o magaan pero normal naman yung kanya. So gawin lang natin yan throughout the full tool or SF8, male, female. So ganyan siya. Pag natapos na, pwede mo na siyang i-print legal size ulit. So kung hindi mo pa rin kailangan to, i-highlight pa rin yan hanggang sa part na ito. Tapos i-hide lang natin. So for the meantime, kung natin gawin yan. Then sa dulo, meron na siyang summary. Yung part na ito, date of assessment, kailan mo siya na-assess or kailan na-assess ng MAPI teacher. So kunyari, nakalagay dito is June 11, 2019. So naka-ready to print na ng advisor, ng school head or head teacher rather, at ng ating principal. Okay. Ngayon, dito naman tayo sa SF10 o yung permanent record. Ito is just but optional. Natuloy kasi yung permanent record naman, hindi naman magtatagal na hawak ng teacher yan o ng advisor, kundi na ikikip yan sa record ng admin. So ito lang is for the purpose na magkaroon kayo ng database. So pwedeng gawin mo as advisor, mag-initiate ka to complete this tool at magkaroon ng copy ang iyong administration or ng record section. So paano siya gagawin? Itong part nito ay nakalink na sa SF1 gaya pa rin ng dati. Ang kailangan mo na lang is i-fill out itong last name, first name, middle name sa extension name. So halimbawa, itong first si Andres Gerald. So lagyan na natin ng minus sign kung wala siyang extension name. Halimbawa Junior, the third. So kung wala, lagyan na lang natin ng minus sign para hindi mag-zero sa dulo. So kung papasukin natin itong SF10 nitong si student 1, review natin. Okay, so nakalagay na yung mga pertinent details. So yung birthday, yung pangalan, yung mail, ganun. So since halimbawa grade 8 yung hawak ko, so mayroon na siyang data ng grade 7 on. So pwedeng imano-mano mo, ini-initiate mo as advisor, ilagay yung grade niya, nung grade 7 siya dito. Then, kung matapos ang school year, pwede ka mag-initiate na i-kompleto din ito, grade nito, sa grade 8. Then, pagka natapos itong school year na ito, pwede mo siyang save dun sa CD, i-save mo sa, or burn mo sa CD, then pwede mo i-submit sa admin niya at magkaroon ng file for this school year. At kung may sakaling may babalik na halimbawa nag-transferred out at kailangan niya ng permanent record, pwede niyang buksan ito. Pwedeng buksan ng school record o ng admin yung record mo na ito. Hindi ka na atubilihin na bilang advisor na hanapin na nasaan yung SF10 nito, si ganito. So andun na for safekeeping and database purposes lang ito. Okay, so lahat ng mga link natin, mga logo, yung may mga links to and fro. So yan yung sa ating dashboard sa school forms natin. Sa susunod na video, pag-usapan naman natin itong tungkol sa grading sheet. So maraming salamat sa panonood, and please don't forget to subscribe, like, and share this video para sa inyong mga peers. Ilalagay ko din sa link kung paano mo makiklaim or matutuwa itong free tool na ito at magamit mo na siya kagad-agad. And don't forget to watch the second video. Pag-usapan na natin kung paano naman gamit itong grading sheets na ito. Okay, so thank you mga kapwa millennial educators.